Welcome sa Hey Anime Sensei. Matapos ang tuloy-tuloy na training ay binigyan muna ng day off ni Brod ang ating bida at kung wala naman itong gagawin ay nagbigay ito ng idea kay Luciel na tumulong sa pagkatay ng mga halimaw kaya kaagad pumunta sa katayan ang binata matapos ituro ng instructor kung saan. Dito ay naabutan ni Luciel si Galba na parang familiar sa kanya kaya pagkatapos sabihin ni Galba na parehas lamang ang gawing approach sa kanya katulad kung paano kausapin ni Luciel ang kanyang nakakabatang kapatid kaya nagkaroon ng idea ang bida na si Gulgar ang kanyang tinutukoy. Inilabas na ni Galba ang napakalaking baboy ramo mula sa magical bag para makita ni Luciel kung paano ang tamang pag-butcher dito at una niyang ipinakita ang tamang pagbalat sa hayop kasunod ang paghiwa sa tiyan nito para makuha ang mga lamang loob. Napakadali lamang kung papanoorin ang ginawa ni Galba kaya hindi na malaya ni Luciel na magagawa ito ni Galba ng ganon kadali kaya sinabi na lamang ng butcher na dahil nagawa niya na ito ng daan-daang beses. Nalaman rin ng ating bida na hindi lahat ng karne ay ginagamit sa cafeteria kundi binibenta rin ito sa ibang mga guilds at tindahan sa bayan para sa operational costs ng guild. Dahil dito ay akala ni Luciel ay abala lamang siya sa trabaho ni Galba ngunit pinabatid nito na gusto niyang magkaroon ng binata ng experience sa pagkatay ngunit alam ni Galba na hindi ito ang rason kung bakit pinapunta siya rito ni Brod. Dahil sa samut-saring halimaw ang nakukuha nila dito sa katayan kaya naghinala ang butcher na gusto ng instructor na mapag-aralan ni Luciel ang mga kahinaan ng mga halimaw para matutunan niya ang pinakamahusay na paraan para sila ay labanan. Nasabi itong lahat ni Galba sa binata base sa kanyang hinala lamang dahil alam ni Brod na makakatulong ito para mabuhay ang binata kapag nagsimula na itong maglakbay bilang isang healer. Alam rin ni Galba na wala silang bagong mga adventurer sa mga nagdaang araw na seryoso katulad ni Luciel patungkol sa paghahanda na kahit ayaw rin naman nilang mamatay katulad nito. Nagkwento pa si Galba na napakaraming adventurers ang naghahangad na maging bayani nitong mga nakaraang araw lamang. Nagmamadali sila papunta sa laban at nasusugatan ng ganon na lamang. Kahit na ganon ang mga nangyayari ay nagpasalamat si Galba sa binata dahil bumaba ang pagkamatay ng mga bagong adventurers dahil sa kanyang panggagamot sa mga ito. Inilabas ni Galba ang rabbit na may sungay pagkatapos niyang magpasalamat at dito ay si Luciel na ang mismong susubok na ginagabayan naman ni Galba. Medyo nagaalangan pa si Luciel na buksan ang tiyan ng rabbit kaya sinabihan siya ni Galba na gawin niya lamang ito kung handa na siya kaya kanya itong dinahandahan hanggang sa sumunod na nitong kinuha ang mga lamang loob. First time na ginawa ito ni Luciel kaya medyo naluha pa siya nang maamoy ang dugo, maramdaman ang mainit-init pang laman at ang pakiramdam ng paghiwa ng sariwang hilaw na karne. Kahit na hindi sanay ay alam ni Luciel na kailangan itong gawin para mabuhay kaya ito ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob para magpatuloy. Pagkatapos maranasan na siya mismo ang gumagawa ng gawain ng mga butcher ay naging grateful na lamang ang ating bida sa pagkain na kinakain niya ngayon. Hindi pa sana mapapansin ni Luciel na nagkalat pala ang mga dugo sa kanyang damit kung hindi dahil sinabi ni Gulgar na magpalit na ito kaya dali-dali niya itong nilinisan. Hanggang dito ay hindi pa rin makaget over ang ating bida lalo na't sa dati niyang buhay ay kumain siya ng napakaraming karne. Ilang sandali lamang ay dumating si Nana Ella at kinamusta ang ating bida dahil napansin niyang namumutla ito ngunit kahit napakagandang babae na ang nasa kanyang harapan ay hindi pa rin mawala sa kanyang isip ang rabbit na may sungay. Bago pumunta rito ay alam na rin ng babae kung bakit ganito ang binata kaya kinomfort niya na lamang ito dahil pagod lamang umano siya dahil ganito rin minsan ang mga bagong adventurers na tuwang-tuwa sa kanilang unang laban ngunit kahit na sila ay may kakayahang pumatay ng halimaw ng walang pag-aalinlangan ay hindi pa rin sila makakaligtas sa mental exhaustion kapag sila ay nag-iisa kaya pinuntahan siya rito ni Nana Ella. Kinagabihan ay may halong karne ng rabbit na kanya mismong kinatay ang dinner ni Luciel kaya nang malasahan niya ito ay nakalimutan niya kung ano ang pakiramdam ng pag-butcher dito at pagkatapos kumain ay kasunod ang pampalakas na inumin. Kinabukasan ay rest day pa rin ni Luciel kaya nag-iisip na siya ng gagawin. Iniisip niya rin na mas bumagal na ang kanyang pag-improve sa kanyang magic training kamakailan dahil kapag nag-gain siya ng level ay mahirap nang maabot ang kasunod na naisip niyang katulad sa isang RPG. Sa patuloy niyang paglalakad sa guild ay hinihintay siya ni Nana Ella kasama si Melina at ilang sandali lamang ay dumating rin si Mernel na kung saan ay ipinaliwanag nito na hiniling ni Brod na bigyan siya ng kaunting lesson dahil kulang siya sa kaalaman kaya nagpunta sila ng library kasama ang tatlong babae. Nakapili na ng libro ang tatlong babae
babae para ituro kay Luciel kaya gusto munang mauna ng binata sa librong kinuha ni Mernel na kung saan ay patungkol ito sa mga batas, relihiyon at paniniwala ng mga bansa. Matapos makapili ng binata ay ipinagkatiwala na lamang ng dalawang babae kay Nana Ella ang pagbibigay ng lesson na kung saan ay patungkol sa Monster Encyclopedia, Monster Suppression Point Index at Monster Materials Armor Crafting Catalog dahil ang buo nilang akala ay hindi pipiliin ng binata ang impormasyong kapaki-pakinabang. Dahil nagtaka si Luciel kung bakit umalis ang dalawa kaya pinaalam ni Nana Ella na sinabihan sila ni Brad na siguraduhing makakakuha si Luciel ng makamundong praktikal na kaalaman at ang dalawang babae ay na-curious kaya gusto nilang malaman kung ano ba talaga ang kanyang pinagkakainteresan. Matapos ipaliwanag ang lahat ay nagsimula ng magbigay ng maikling general information si Nana Ella na sila ay nasa Mer Atoni na matatagpuan sa Republic of Saint Shurul. Ang Saint Shurul din ang namamahala sa Healers Guild at ang tanging lugar na nagtanggal ng pang-aalipin kaya nang marinig ito ni Luciel ay medyo natakot siya dahil may ibang bansa pa ang mayroong mga alipin kaya laking pasasalamat niya sa kanyang isip na dito siya napadpad. Tinuro rin ni Nana Ella ang independent city-state ng Yenais na kung saan ang bansa ng mga beast folk na maraming iba't ibang lahi na tinawag itong tahanan. Kasama na sa patuloy na ginagawa ni Luciel sa pang-araw-araw ang pag-aaral sa kanyang day off kaya dahil sa sobrang busy ay hindi na nito namalayan na kalahating taon na pala ang lumipas. Lumabas na ang guild earnings para sa ngayong buwan at ang angkan pa rin ng White Wolf ang numero 1 kaya hindi maiwasan na mapag-usapan ito ng dalawang babae na halos nasa A-rank na ang grupong ito at sa kanilang pag-uusap ay hindi na nila namamalayan na masyado na pala silang madikit kay Luciel kaya humingi ang binata ng konting espasyo ngunit lalong lumapit sa kanya ang dalawang babae na pinaglaruan pa ang kanyang katawan kaya dito napansin ni Melina na masyado nang masikip kay Luciel ang kanyang damit. Dahil dito ay sinamahan ni Nana Ella ang binata na lumabas para mag-shopping ng kanyang damit. Ayaw na sanang abalahin pa ni Luciel ang dalaga ngunit sinabi nito na naging medyo mapanganib na kamakailan kaya nag-overthink naman ang ating bida. Pumasok na sa store ang dalawa matapos ang pag-uusap at dito ay namili na ng damit ang dalawa at pagkatapos ay umuwi na rin sila kaagad na pagkatapos mag-shopping. Napag-alaman ni Luciel na binigyan ni Brad si Nana Ella ng pera para panggastos kaya ito na ang nagbayad para sa kanya. Sa kanilang paglalakad ay may narinig na sigaw si Luciel kaya binigay niya kaagad ang kanyang dala kay Nana Ella at pumunta agad sa kinaroroonan ng sigaw at dito niya nakitang nakahiga si Monica na duguan. Paggising ni Monica ay tinanong niya kay Luciel ang nangyari kaya sinabi ng binata na nakita niya itong nakahandusay na duguan. Pinaalam rin ni Luciel na ginamitan niya ito ng heal ngunit walang nangyari kaya naghinala siyang nilason si Monica kaya nagcast na lamang ito ng cure kaya siya ay gumaling. Dahil merong gustong pumatay sa dalaga kaya naghinala si Nana Ella na kagagawan ito ng mga mersenaryo kapalit ng pera ngunit wala silang idea kung sino ang may pera para magbayad sa mga ito hanggang sa nagsalita si Monica na ang healers. Nagkwento pa si Monica para magkaroon ng liwanag ang mga nangyari na noong isang araw ay pinagaling ang kanyang kaibigan sa isang healing clinic at dahil wala silang pera pambayad rito ay ipinagbili na lamang sila sa isang slavery na legal sa ibang bansa. Hindi lubos makapaniwala si Luciel sa kanyang mga narinig lalo na sa uri ng panggagamot na napakamahal na hindi man lamang mabayaran. Pinabatid ni Monica na tinutulan niya ito sa publiko kaya naghinala siya na ito ang paghihiganti sa kanya kaya dahil nanganganib ang buhay ng dalaga ay hindi na iwasan ng binata na magalit at magtaka kung anong klaseng healer ang gagawa ng ganito kaya lakas loob na sinabi ni Monica na naniniwala siya na si Batakyalay ang may gawa. Wala pang idea si Luciel sa binanggit na pangalan ni Monica kaya nagbigay ng impormasyon si Nana Ella na ang taong ito ang nagpapatakbo ng pinakamalaking healers clinic sa Mer Atoni kaya dahil dito ay naisip ni Luciel na hindi ito basta-basta at hindi rin magiging ligtas si Monica kahit sa Healers Guild kaya tinanong ni Luciel kung maaring manatili na muna si Monica sa Adventurers Guild hanggang sa matapos ang lahat na pinaniniwalaan ni Nana Ella na wala namang magiging problema. Nag-aalala pa sana si Monica dahil ang mga healer at adventurer ay hindi nagkakasundo ngunit nawala na lamang ang agam-agam ng dalaga nang sabihin ni Luciel na kahit minsan ay hindi pa siya kinumprante kahit na araw-araw siyang nag-eensayo rito. Pagkatapos ay napaisip si Luciel na maswerte siya na nailigtas niya si Monica sa oras at sa kanyang palagay ay walang halaga sa mundong ito ang buhay at napagtanto na siya lamang ang may kapangyarihan para iligtas silang lahat kaya kailangan niyang patuloy na magsikap para sa layuning ito. Pinuntahan ni Monica si Luciel sa cafeteria at nagpasalamat sa pagligtas sa kanya mula sa bingit ng kamatayan.
Napansin ng binata na namumutla ang babae at napag-alaman niyang dahil pala kinakabahan ito na baka pagbayarin siya ni Luciel ng hindi makatwirang bayad kaya sinisi ng binata ang mga pasaway na healer sa kanyang isip. Nilapitan ni Luciel si Monica at sinabing napakabait ni Monica sa kanya kaya ituturing niya itong bilang isang bayad at kung hindi pa umano ito sapat ay ililibre niya pa ito ng pagkain kaya binigyan ni Gulgar ng sinabawang kabute ang dalaga na naging dahilan kaya naiyak na lamang itong nagpasalamat sa kabaitan ng lahat ng narito. Matapos ang isang buwan ay nahuli na rin ang lalaking nagtangka sa buhay ni Monica ngunit walang natuklasang koneksyon sa pagitan ng healer na binanggit ni Monica at ang salarin. Napagpasyahan rin ni Monica matapos mahuli ang umatake sa kanya na manatili dito sa Adventurers Guild para magpatuloy sa pagtatrabaho dahil kanyang nakita na mabuting mga tao ang mga adventurers. Pagkalipas ng 2 buwan ay may naganap na isang trahedya na kinakailangan ang tulong ni Luciel dahil nasa bingit ng kamatayan ang mga adventurer matapos makaharap ang mga halimaw na nangyari sa isang minahan sa Southeast. Nagmamadaling pumunta sinama kaagad ni Brod si Luciel sa kinaroroonan ng mga adventurer at kaagad dumiretso sa kwarto ng mga lubhang na sugatan. Nalason si Bazon kasama si Sekiroth habang malalim na sugat naman na patuloy ang pagdugo ang natamo ni Basura na kanilang kagrupo. Unang pinagaling ni Luciel si Basura para masara ang sugat nito dahil kailangang matigil ang pagdurogo. Ilang beses nag-heal si Luciel kay Basura para masara lamang ang kanyang sugat at bago niya tangkaing gamutin ang dalawa ay naubusan na kaagad siya ng mana ngunit may nakahandang magical potion si Brod para siya ay makarecover kaya matapos niyang inumin ito ay patuloy niyang pinagaling ang natitirang nasugatan hanggang sa nas agad ng husto ang kanyang mahika. Paggising ni Luciel ay naalala niyang nailigtas niya ang 3 angkan na mula sa White Wolf ngunit meron pa ring hindi nakaligtas. Kahit alam ni Luciel na hindi siya makapangyarihan ay napakasakit pa rin sa kanya na hindi niya maliligtas ang lahat kaya dahil dito ay nangako siya sa mga nasawi na magsusumikap pa siya ng husto. Paglipas ng halos 1 taon ay nakita ni Luciel na nagbubunga na ang kanyang pinaghirapan at naging mas matured na rin ang ating bida kumpara noon. Nagpaalam na rin ang binata kay Brod dahil ang pakiramdam niya ay hindi na siya gaanong umuunlad at hindi niya pa rin nababasa ang atake ng instructor. Hindi niya pa rin matamaan ng atake si Brod at tanging heal at cure lamang ang kanyang spells. Dahil dito ay sinabi ni Brod na magkaiba sila ng antas ng karanasan dahil kung nagawang matamaan umano siya ng binata ay malamang na ilang araw siyang nasa higaan dahil sa shock. Ginawa na rin lahat ng panggungumbinse ni Brod kaya naghinala siya na nakapagdesisyon na ang binata kaya tinanong niya na lamang kung ano ang gagawin nito. Dito sinabi ni Luciel ang kanyang plano na kukuha siya ng referral sa isang healing clinic para makapag-ipon ng pera para makabili ng libro para sa spell. Dagdag pa ng binata na balak niyang magstay dito sa bayan para babalik siya ulit para mag-training. Sinabi rin ni Luciel ang susunod niyang plano na patuloy siyang mag-e-ensayo at sabay kumita ng pera para sa kalaunan ay makakapagsimula siya ng clinic na afford ng karamihan kaya masaya si Brod sa mga goals ng binata sa buhay kaya kanya itong kinamayan.